Naghahanda na ang Canlaon City LGU sa Negros Oriental para sa mga ayudang ipamamahagi sa mga magsasakang apektado ang kabuhayan at pananim dahil po sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Ang detalye sa ulat ni Jessie Atienza. Tahimik at kalmado ang Bulkang Canlaon kahit patuloy ang pagbuga nito ng usok. Ang mga residente patuloy na rin sa kani-kaniyang buhay. Pero nananatili naman sa evacuation center ang mga apektadong residente dahil hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanang malapit sa bulkan. Sa pag-akyat ng news team sa paanan ng bulkan, tumambad ang malawak na sakahan at taniman. Ayon sa LGU ng Canlaon City, patuloy ang kanilang isinasagawang survey sa mga sakahan at taniman na apektado ng pagsabog ng bulkan. With the total gross, shall I say, summation as to how much, we cannot predict because there are some of it that it is just newly planted during the eruption. There is some of it are about to harvest, and there are some of it that they are still tilling their land, so in the land preparation stage. So what we did, is just we will be allocating fertilizer assistance or cash assistance intended for those individuals. Pati ang yamang tubig sa barangay Masulog, hindi nakaligtas. Ito na ang itsura ngayon ng Padudusan Falls. Isa ito sa mga puntahan ng mga turista dito sa lungsod ng Canlaon. Walang katao-tao sa mga kabahayan malapit dito dahil nailikas na lahat ng mga residenteng nakatira dito. Actually, dito sa harap natin, medyo malalim na siya na bahagi, pero makikita pa rin natin sa gawing dito na nagkulay abo pa rin yung area na yan. Ibig sabihin, ganun kataas ang level ng tubig na may halong lahar na rumagasa dito ng kasagsagan ng pagsabog ng bulkan. Araw-araw, umuuwi sa kanyang bahay mula sa evacuation center si Tatay Ponciano para silipin ang bahay at pakainin ang mga alagang hayop. Yan akong pamuhi. Para ng mga kanding. Na akong karabaw. Huwag mo po yung malawig, anak. Kaya mga tao biya dire, isik-safety nga biya. Nagsasagawa na rin ng ambient air monitoring ang Environmental Management Bureau ng DENR. Ito po yung tinatawag natin na ibang plus. So ito yung nagmo-monitor ng isang klaseng pollutant na nasa hangin na tinatawag nating particulate matter 10 or PM10. In which ibig sabihin po nito, yung mga pollutants or particulates, particularly ashes na nanggaling sa vulkan or pwede ring dust, na nagme-measure ng 10 microns or 10 micrometers pababa. In terms of PM10 na pollutant, so wala pa tayong dapat ika-worry, but yun na nga, ang vulkan kasi nag-erupt, maraming pollutants yan na napoproduce, lalong-lalo na mga gases, particularly sulfur dioxide, in which hopefully this week mamonitor natin yung SO2 level na posible nanggagaling sa bulkan. Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.